Inside job kaya ang pagpatay sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter. Kasama na kasi sa persons of interest ang kanyang live-in partner. Narito ang agenda report ni Lade Cabagani. Dalawa na ang persons of interest sa pagpaslang sa American marine biologist na si Dr. Kent Carpenter sa kanyang bahay sa Sibulan, Negros Oriental. Sila ang live-in partner mismo ng biktima at ang kapatid nito. Ayon sa mga investigador, hindi nagkakatugma ang mga sinasabi ng live-in partner ni Carpenter na siya ay tinali at hinalay. Kasi po sir, una-una po sir, siyempre hindi naman siya sinaktan. At taga doon din siya sir, local din siya na resident doon sir. Yun po sir, yun po ma'am ang kwan niya, ang kiniklaim niya. But we already subjected her to for vaginal swab. And it yielded positive po, negative po, negative. But doon po sa claim niya na sinasabi niyang dinapos muna siya ng charger cord. Tapos pinadapa po siya. So doon po sa kiniklaim niya na she was sexually assaulted, it is still under investigation po. Kasi wala pa pong nagpo-prove po. Bagamat hindi pa sila itinuturing na sospek, mahalaga raw ang kanilang mga pahayag sa investigasyon. Hindi po natin masabi po na siya ay involved po. Basta po sa ngayon po, since she was left alive, probably po baka kilala or kilala siya ng mga suspects, tapos baka hindi lang po niya kilala yung mga suspect. Parang ganun po. We are considering those angles po. May nakuha na rin daw na kopya ng CCTV footage na maaaring makatulong sa kaso. Nasa process of enhancing some important CCTV footage sir, para po maaninag natin, makilala natin, may makapagturo sir kung sino yung mga nandoon na nakukuha sa CCTV. Sa ngayon, robbery pa rin ang tinitingnang pangunahing motibo sa krimen. Sa nakikita namin sa initial na mga CCTV ma'am yung mga galawan ng mga suspects, para kung hindi naman siya ganung kaplanado ma'am, kasi parang nasa mga 20s lang yung mga suspects sir Nagkataon lang talaga na para bang yun yung plano nilang manloob ng bahay. As claimed by the surviving victim po sir is mayroon pong 50,000 cash plus another cash po doon sa wallet, kasi tinangay po yung wallet ng victim na may laman din pong 25,000 pesos. Tapos isang laptop po, saka isang binocular po. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa US Embassy habang pinoproseso ang pagkakakilanlan ng mga sospek mula sa nakuhang CCTV footage. Naipaalam na rin ng PNP sa kanyang pamilya sa Amerika ang sinapit ng biktima. Para sa agenda, Lade Cabagani, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.